Top 10 Unusual Wedding Traditions. Welcome to Arvin Polo TV. Ang pagpapakasal ay isang special and sacred occasion at moment para sa dalawang taong ikakasal. Kung kaya't talagang ating inaasahan ang kanilang pagpapalitan ng wedding vows at pagsusuot ng kanilang wedding rings. Pero sa ilang bahagi ng mundo, ang kasalan ay puno ng mga tradisyong hindi mo aakalain na bahagi ng seremonya. Mayroong puno ng kasiyahan at tawanan hanggang sa aabot na sa mayroong mga iyakan. Kung kaya't sa video na ito ating pag-uusapan ang top 10 unusual wedding traditions na talaga namang may iba't ibang traditions kang masasaksihan at malalaman. Kaya tara simulan na natin. Number 1. Blackening the Bride sa Scotland. Ang blackening the bride ay isang kakaibang tradisyon sa Scotland na isinasagawa bago ang kasal ng isang babae, partikular sa mga rural area ng bansa. Ang ritual na ito ay naglalaman ng halo-halong emosyon ng saya, pagtatawanan, at minsan ay sorpresa lalo na sa mga hindi pamilyar dito. Dahil sa tradisyong ito, ang bride-to-be ay madalas sinusurpresa ng kanyang mga kaibigan, pamilya, at minsan pati ng buong komunidad. Dahil sila ay magkakasamang nagtitipon upang i-blacken o pagdungisan ang bride gamit ang iba't ibang uri ng maruruming bagay tulad ng uling, harina, itlog, molasses, isda, at iba pang mga bagay na maaaring magdulot ng labis na kalat at amoy. Kung kaya't sa kasagsagan ng ritual, ang bride ay pinaparanas ng iba't ibang antas ng dumi at kalat na isang kakaibang paraan ng pagsubok sa kanyang kalinisan bilang paghahanda sa buhay may asawa. Ngunit ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi may malalim na simbolismo na naglalayong ipakita ang katatagan ng bride sa harap ng mga pagsubok na maaari niyang harapin sa hinaharap bilang isang asawa. Kung kaya ang pagsubok na ito ay itinuturing na isang paraan upang ihanda siya sa anumang hamon na maaaring dumating at ipinapakita rin ang suporta ng komunidad sa kanyang bagong yugto ng buhay. Pagkatapos ng blackening, ang bride ay minsang inilalakad sa paligid ng bayan o isinakay sa isang truck upang ipakita sa publiko ang kanyang kalagayan na nagiging isang uri ng public spectacle. Dahil ang buong proseso ay sinasabing nagdadala ng swerte at nagbibigay proteksyon laban sa anumang kamalasan na maaring makaapekto sa paparating na kasal. Sa kabila ng pagiging medyo magulo at hindi ka nais-nais ang para sa ilang tao, ang tradisyong ito ay nananatiling buhay at mahalaga sa maraming Scottish communities. Samantala, sa modernong panahon, ang blackening the bride ay nagsisilbi ring isang bonding experience para sa bride at sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang patunay na kahit gaano pa kadumi at kahirap ang ilang bahagi ng buhay, ang pagmamahal at suporta ng mga taong nakapaligid ay magbibigay lakas at kasiguruhan sa kanyang bagong simula. Number 2. Shoe stealing sa India. Ang shoe stealing o jota chupay ay isang masayang tradisyon sa India na karaniwang isinasagawa sa mga Hindu weddings at naging bahagi na rin ng kultura ng kasalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil ang ritual na ito ay nagpapakita ng biruan at magandang pakikipagkapwa sa pagitan ng pamilya ng bride at groom na nagdudulot ng saya at aliw sa kabila ng seryosong mga ritual ng kasal. Sa kasagsagan ng seremonya, ang mga kapatid na babae at malalapit na kaibigan ng bride ay nag-aabang ng pagkakataon upang agawin o itago ang sapatos ng groom. Samantala, ang groom bilang tanda ng paggalang ay kinakailangang mag-alis ng sapatos bago pumasok sa mandap o altar at dito nagsisimula ang laro. Gayunpaman ang mga babae na may layuning magpatawa at magbigay ng hamon ay tatangkain na itago ang sapatos habang ang mga lalaking kaanak at kaibigan ng groom ay nagsusumikap na protektahan ito o bawiin mula sa grupo ng bride. Ang nasabing laro ay nagiging isang nakakatawang hide and seek na minsan ay nauuwi sa masiglang negosasyon kung saan ang mga babae ay hihingi ng kabayaran mula sa groom kapalit ng pagbalik ng kanyang sapatos. Karaniwan, ang hinihinging halaga o regalo ay maliit lamang sa simula.
ngunit maaaring lumaki depende sa pagkakasundo ng magkabilang panig o sa patuloy na biruan. Ang tradisyong ito ay hindi lamang isang laro, kundi isang simbolo ng mabuting relasyon sa pagitan ng dalawang pamilyang nagkakaisa sa pamamagitan ng kasal. Kung kaya't pinapakita nito ang pagmamahalan at pakikipagkapwa na nagbibigay ng masayang karanasan sa mag-asawa at kanilang mga bisita. Sa kasalukuyan, ang shoe stealing ay patuloy na isinasagawa hindi lamang sa India, kundi pati na rin sa ibang bansa kung saan mayroong Indian communities bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at kultura. Kung kaya't ang ritual na ito ay nagdudulot ng kasiyahan at nagiging isang makabuluhang bahagi ng alaala ng kasalan na nagpapalakas sa ugnayan ng mga pamilya at kaibigan. Gayunpaman, ang Jyota Chupai ay patunay ng pagkakaroon ng masiglang kultura ng kasalan sa India, kung saan ang kasiyahan at pagmamahalan ay magkakasamang ipinagdiriwang. Number 3. Kidnapping the Bride sa Romania. Ang kidnapping the bride ay isang tradisyonal na kaugalian sa Romania na bahagi ng maraming kasalan sa bansa, lalo na sa mga rural area, at nagdadala ng saya at aliw sa mga dumadalo. Ang ritual na ito ay may mga ugat na maaaring masundan mula sa sinaunang kasaysayan ng Romania. Ang groom ay kailangang iligtas o tubusin ang kanyang bride mula sa mga kidnapper sa pamamagitan ng masayang negosasyon. Ang pagtubos ay maaaring sa anyo ng pera, alak, regalo, o kaya naman ay isang biro o patunay ng kanyang pagmamahal sa bride sa harap ng lahat. Ang kitala, ipinapakita nito ang kahandaan ng groom na harapin ang anumang pagsubok para sa kanyang mahal. At ito rin ay isang paalala ng dedikasyon at pagmamahal na nag-uugnay sa kanila. Sa modernong panahon, ang kidnapping the bride ay isang inaabangang bahagi ng kasalan sa Romania na nagdadala ng dagdag na kasiyahan at tawanan sa mga bisita. Dahil ang mga kidnapper ay madalas na nagre-record ng mga video o kumukuha ng litrato habang kasama nila ang bride na nagiging bahagi ng mga alaala ng kasal. Number 4. Crying ritual sa China. Ang crying ritual o Tujia bridal crying ay isang tradisyonal na kaugalian sa ilang rehiyon ng China, partikular sa mga Tujia ethnic minority na bahagi ng paghahanda para sa kasal. Ang ritual na ito, na nagsisimula isang buwan bago ang araw ng kasal, ay may malalim na simbolismo ng pagmamahal, pasasalamat at pagpapaalam ng bride sa kanyang pamilya. Dahil araw-araw, ang bride-to-be ay nauupo at umiiyak ng malakas sa isang ritual na sinasaksihan ng kanyang pamilya. Sa unang araw, magsisimula siyang umiiyak mag-isa at habang lumilipas ang mga araw, sasamahan siya ng iba pang babaeng miyembro ng pamilya tulad ng kanyang ina, lola at mga tiyahin. Samantala, ang pag-iyak na ito ay hindi lamang literal na pagluha kundi isang uri ng pag-awit o chant na puno ng emosyon na may kasamang mga salita ng pasasalamat at pamamaalam. Bagaman ang luha ay itinuturing na tanda ng pagmamahal at pagpapahalaga ng bride sa kanyang mga magulang at sa pamilya na nagpalaki sa kanya. Sa kabilang banda, ang ritual na ito ay naglalayong ipakita ang pagpapasalamat ng bride sa kanyang mga magulang para sa kanilang sakripisyo at pagmamahal, pati na rin ang kanyang kalungkutan sa pag-alis niya sa tahanan upang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang asawa. Samantala, sa kultura ng Tujia, ang hindi pagsasagawa ng crying ritual ay itinuturing na masamang kaugalian at maaring magdala ng malas sa buhay may asawa ng bride. Ang ritual na ito ay nagsisilbing simbolikong paraan ng pagbibigay, galang sa mga nakatatanda at sa mga tradisyon ng kanilang lahi na naglalaman ng mga dapat sundin ng pamilya at kanilang paniniwala. Bagaman, unti-unting naglalaho sa ilang bahagi ng China, lalo na sa mga urbanized na lugar, ngunit ang crying ritual ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kultura ng Tujia at ng ilang tradisyonal na komunidad. Samantala, ito ay patuloy na isinasagawa ng mga pamilya na nagnanais magbigay pugay sa kanilang mga ninuno at sa mga tradisyon ng kanilang lahi bilang tanda ng kanilang pagmamahal at pasasalamat. Number 5. Polteraben sa Germany.
Ang Polterabend ay isang makulay at tradisyonal na kaugalian sa Germany na isinasagawa bago ang kasal, kadalasan isang gabi bago ang seremonya, bagaman maaari rin itong gawin ilang araw o linggo bago ang kasal. Samantala, ang salitang Polterabend ay nagmula sa mga salitang German na Poltern, na nangangahulugang paggawa ng ingay, at Abend, na nangangahulugang gabi. Sa ritual na ito, nagsasama-sama ang mga kaibigan, pamilya at mga kakilala ng bride at groom upang magbigay ng swerte sa bagong mag-asawa sa pamamagitan ng pagsira ng mga ceramic na gamit tulad ng plato, tasa at vase. Dahil ang pagbabasag ng mga bagay na ito ay sinasabing nagpapalayas ng mga masasamang espiritu at nagdadala ng magandang kapalaran sa buhay ng mag-asawa. Samantala, isang mahalagang bahagi ng ritual ang paglilinis pagkatapos, kung saan ang bride at groom ay magkasamang naglilinis ng mga sirang piraso ng ceramic. Ang simpleng mga gawaing ito ay may malalim na simbolismo na ito ay naglalarawan ng kanilang pagtutulungan sa pagharap sa mga hamon ng kanilang buhay magkasama. Gayunpaman, ang Polterabend ay hindi lamang isang pagkakataon para basagin ang mga gamit, kundi isa ring maligaya at makulay na pagtitipon ng mga mahal sa buhay ng bride at groom. Karaniwan, ang kaganapan ay nagiging isang malaking selebrasyon na puno ng kasiyahan, pagkain, inumin at pagsasayahan. Minsan, ang mga bisita ay nagdadala rin ng mas malalaking bagay na kailangang basagin, tulad ng mga toilet bowl o malalaking piraso ng kahoy na nagdadagdag pa ng aliw at katuwaan sa gabi. Bukod dito, hindi mawawala ang mga biruan, maikling skit at iba pang anyo ng katuwaan na inihahandog ng mga bisita upang magpatawa at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng naroroon. Sa kabila ng mga modern changes, ang Polterabend ay nananatiling mahalagang bahagi ng German culture na nagpapakita ng pagpapahalaga sa komunidad at pamilya. Samantala, ang ritual na ito ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagsuporta ng pamilya at mga kaibigan sa bagong yugto ng buhay ng mag-asawa. Number 6. Spitting on the Bride sa Kenya. Ang spitting on the bride ay isang natatanging tradisyon ng Maasai tribe sa Kenya na nagpapakita ng malalim na kaugalian at pagpapahalaga sa kanilang kultura. Sa tradisyong ito, bago umalis ang bride sa kanyang tahanan upang sumama sa kanyang asawa, ang kanyang ama o isa sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay magdudura sa kanyang noo at dibdib. Bagaman maaaring ituring na kakaiba o hindi kanais-nais para sa mga hindi pamilyar sa ritual na ito, ngunit para sa mga Maasai, ang pagdura ay isang sacred symbol ng blessings at proteksyon. Kung kaya't itinuturing nila ang laway bilang isang mahalagang anyo ng biyaya na may kakayahang magbigay ng magandang kapalaran at proteksyon laban sa masasamang espiritu at kamalasan. Samantala, ang ritual na ito ay hindi lamang pagpapakita ng pagpapakumbaba, kundi isang paraan din ng pagpapasa ng mga pagpapala o blessing mula sa isang generation patungo sa susunod. Gayon din kasama sa ritual ng pagdura, na ang bride ay binabalutan ng mga makukulay na tela at alahas na kuwintas na sumisimbolo sa yaman, kagandahan at status ng bride. Samantala, ang mga tradisyonal na kasuotang ito ay nagmumula sa pamilya ng bride bilang isang anyo ng suporta sa kanyang bagong yugto ng buhay. Matapos ang ritual, ang bride ay aalis sa kanyang tahanan na sinasalubong ng sayawan at awitan mula sa komunidad na isang masayang pagdiriwang ng kanyang pagsisimula bilang isang may bahay. Ang spitting on the bride ay hindi lamang isang ritual kundi isang mahalagang bahagi ng malalim na relasyon sa pagitan ng pamilya at komunidad ng Maasai. Sa kabila ng modernisasyon, nananatiling buhay ang tradisyong ito sa mga Maasai na pinapahalagahan ng kanilang kaugalian bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang identity at kultura. Ang ritual na ito ay isang malinaw na pagpapakita ng masiglang ugnayan ng pamilya at ng community na nagdudulot ng lakas at kasiguruhan sa bride habang hinaharap niya ang kanyang bagong buhay. Number 7. Slicing a tree sa Indonesia.
Ang slicing a tree ay isang tradisyonal na kaugalian sa Indonesia, partikular sa mga Batak o tao sa taga North Sumatra, na bahagi ng ritual na tinatawag na mangupa. Samantala, ang seremonyang ito ay isinasagawa sa mga mahahalagang okasyon tulad ng kasal, na may malalim na simbolismo ng buhay, kasaganaan, at pagpapala sa bagong yugto ng buhay ng isang individual o mag-asawa. Sa ritual na ito, ang isang puno na karaniwan ay puno ng niyog o saging ang inihahanda at itinatayo sa gitna ng lugar ng seremonya dahil ang puno ay sumisimbolo sa matibay na ugnayan ng pamilya at mga ninuno at ito ay tanda ng buhay at kasaganahan. Gayunpaman, ang groom o isang mahalagang miyembro ng pamilya ay hahawak ng matalim na gulok o bolo upang hiwain ang puno na nagiging symbolic act ng pagtanggap sa mga hamon ng buhay at pagpapakita ng kahandaan na protektahan at suportahan ang pamilya. Gayunpaman, ang paghiwa sa puno ay hindi lamang simpleng gawain, ngunit ito ay isang paraan ng paglipat ng mga pagpapala at suwerte mula sa mga ninuno patungo sa bagong henerasyon at isang pahayag ng koneksyon ng mga tao sa kalikasan at sa kanilang pamayanan. Samantala, ang mga piraso ng puno na hiniwa ay kadalasang ipinamimigay sa mga bisita bilang tanda ng bagong blessing at pagdiriwang ng bagong simula. Bukod pa rito, ang buong seremonya ay nagpapakita ng matibay na paniniwala ng mga Batak sa cycle ng buhay, kung saan ang bawat henerasyon ay tumatanggap ng mga pagpapala o blessing ng mga nauna upang harapin ang mga darating na hamon. Sa kabila ng mga pagbabago sa modernong panahon, ang tradisyon ng slicing a tree ay nananatiling buhay at mahalaga sa kultura ng Batak. Ito ay isang malalim na simbolo ng kanilang pagkakakilanlan na nagpapakita ng kanilang matibay na kaugnayan sa kalikasan, pamilya at komunidad. Number 8. Beating the groom's feet sa South Korea. Ang beating the groom's feet na kilala bilang baldeong ay isang tradisyonal na ritual sa South Korea na isinasagawa pagkatapos ng formal na seremonya ng kasal at bago ang unang gabi ng mag-asawa bilang opisyal na magkapareha. Sa kabila ng tila kakaibang gawain na ito, ang ritual ay nagtataglay ng malalim na simbolismo, naglalayong magbigay ng swerte, lakas at kahandaan sa groom sa kanyang bagong buhay may asawa. Samantala, sa seremonyang ito, ang groom ay nakaupo sa sahig habang ang kanyang mga paa ay itinatali ng mga kaibigan, kamag-anak o bisita sa kasal. Kasunod nito, ang mga bisita ay gagamit ng mga patpat, kawayan o kung minsan ay isda upang hampasin ang mga talampakan ng groom. Bagaman maaring mukhang mabagsik, ang ritual na ito ay isinagawa ng may halong kasiyahan at tawanan na nagiging isang masayang bahagi ng pagdiriwang. Dahil ang layunin ng ritual ay hindi upang saktan ng groom kundi upang subukin ang kanyang katatagan at pagtitiis na mga katangiang itinuturing na mahalaga sa kanyang bagong papel bilang asawa. Samantala, ang mga hampas sa paa ay sinasabing nagbibigay lakas sa groom at naghahanda sa kanya para sa mga responsibilidad ng buhay may asawa. Gayunpaman, habang isinasagawa ang ritual, ang mga kaibigan at pamilya ay madalas na nagtatanong ng mga nakakatuwang tanong o nagbibigay ng payo tungkol sa buhay may asawa na nagdaragdag ng tawanan at kasiyahan sa okasyon. Ang ritual na ito ay sumasalamin sa masiglang espiritu ng kasalan sa South Korea, kung saan ang biruan at kasiyahan ay sentro ng pagdiriwang. Ang ritual na ito ay isang paraan ng pagpapanatili ng kultura at isang pahayag ng pagkakaisa, pagpapalakas ng samahan at pagpapakita ng pagmamahal sa harap ng mga hamon na kakaharapin ng groom at ng kanyang asawa. Number 9. Conga Line of Women sa Congo. Ang Conga Line of Women ay isang makulay at makabuluhang tradisyonal na ritual na isinasagawa sa ilang komunidad sa Democratic Republic of the Congo, partikular sa mga grupong pygmy at iba pang katutubong tribo. Ang ritual na ito ay kadalasang bahagi ng mahahalagang seremonya tulad ng kasal, pagdadalaga, at iba pang okasyon na nagmamarka ng mga mahalagang yugto o phase sa buhay ng kababaihan.
Sa Conga Line of Women, isang linya ng mga kababaihan mula sa iba't ibang henerasyon, mula sa bata, dalaga at matrona o babaeng kasal na, at sila ay nagtitipon upang magsayaw ng magkakasama, magkakahawak ang kamay o magkakadikit ang mga balikat habang sumasabay sa tugtog ng tradisyonal na mga instrumento tulad ng tambol at marakas. Samantala, ang sayaw ay hindi lamang isang physical activity kundi isang symbolic journey na naglalarawan ng alala ng isang babae mula sa kanyang kabataan patungo sa pagiging matanda at ang mahalagang papel na ginagampanan niya sa komunidad. Ang ritual na ito ay isang pagpapakita ng suporta at pagtuturo ng mga matatandang babae sa mga mas nakababatang henerasyon. Ito ay isang pagpapasa ng karunungan, tradisyon at kaugalian na magpapatuloy sa paglipas ng panahon. Samantala, sa pagdiriwang na ito, ang mga kababaihan ay nagsisilbing mga haligi ng komunidad. Sila ay nagiging simbolo ng lakas, katatagan at pagkakaisa sa gitna ng mga hamon ng buhay. Gayunpaman, karaniwan, ang sayaw ay sinasamahan ng mga awit na may temang pag-ibig, pamamaalam at pagpapala o blessing, na kung saan ang mga kanta ay mga kwento ng kanilang mga ninuno, mga aral sa buhay at mga dasal para sa magandang kinabukasan ng mga kabataang babae na nasa seremonya. Ang Conga Line of Women ay nagtatapos sa isang pabilog na formation na sumisimbolo sa walang katapusang cycle ng buhay at ang patuloy na pagpapasa ng tradisyon mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Number 10. Bread and Salt sa Russia. Ang bread and salt ay isang mahalagang tradisyonal na ritual sa Russia, kilala bilang klebsol, na tumutukoy sa malalim na kahulugan ng hospitality, respect at friendship sa kultura ng bansa. Samantala, ginagamit ang ritual na ito sa iba't ibang okasyon tulad ng pag-welcome sa mga bisita, pagtanggap ng mga bagong miyembro ng pamilya, at pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon gaya ng kasal at public ceremony. Sa ritual na ito, ang tinapay, na karaniwang isang tradisyonal na loaf na tinatawag na karavay, ay ino-offer kasama ng asin na nakalagay sa itaas nito. Ang tinapay ay simbolo ng prosperity at life, habang ang asin ay nagre-represent ng proteksyon at blessing. At kapag dumating ang isang bisita, ang host o isang mahalagang miyembro ng komunidad ay mag-aalok ng tinapay na may asin bilang tanda ng mainit na pagtanggap at respeto. Samantala, ang pag-aalay na ito ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng pagkain, kundi isang malalim na pagpapahayag ng mga pinahahalagahan ng kulturang Ruso. Dahil sa kasaysayan, ang tinapay ay sagradong pagkain na sumasagisag sa buhay at kaligtasan, at ang asin ay nagpapahiwatig ng prosperity at tibay ng relasyon. Samantala, ang pagsasama ng tinapay at asin sa isang ritual ay nagpapakita ng obligasyon ng host na tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at kaligayahan ng kanilang mga bisita, habang ang pagtanggap nito ng bisita ay isang simbolo ng kanilang pasasalamat at pagpapahalaga sa hospitality ng host. Gayunpaman, ang ritual na ito ay nagmula pa sa mga sinaunang paniniwala ng mga Slavic tribes, kung saan ang tinapay at asin ay ginagamit bilang mga handog sa mga Diyos at Espiritu upang humingi ng proteksyon at blessings. Sa modern Russia, ang bread and salt ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng mga official reception at public ceremonies, tulad ng pagtanggap sa mga bagong kasal na tinatanggap ng kanilang mga magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya, na may tinapay at asin bilang tanda ng pagpapala para sa kanilang bagong buhay magkasama. Bagaman marami na ang nagbago sa modernong pamumuhay, ang ritual na ito ay patuloy na itinuturing na mahalaga sa puso ng mga Ruso bilang isang paraan ng pagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon. Ang ilan sa mga tradisyong ito ay tila kakaiba o di pangkaraniwan para sa iba. Ngunit nagpapakita sila ng yaman ng kultura at iba't ibang paraan ng pagdiriwang ng pagmamahalan. Kung ikaw ay may alam pang ibang unusual wedding traditions o may mga personal na experiences, huwag kalimutang i-share sa comment section, at kung nagustuhan nyo ang video na ito,
Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Hanggang sa susunod, ito ang Arvin Polo TV.